Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang akin naman pong i-feature niya ngayon ay ang ating mga kababayan. Public service naman tayo ngayon. Ang ating mga kababayan na kumukuha ng medisina doon sa Philippine Heart Center. So matutunghayan nyo dito kung gaano kahirap humingi ng tulong sa gobyerno sa panahon ngayon. At makikita nyo talagang ang haba ng pila. At ang mga nakapila na yon ay nagdarasal pa kung papala rin silang makakuha ng numero sa Philippine Heart Center upang kumuha ng medisina para sa kanilang mga puso. Ito po yung may mga sakit sa puso. So, medyo nakakalungkot po. Kasi ako mismo po ang nakakita kung ano ang tunay na nangyayari at sitwasyon ng mga kababayan nating may mga sakit sa puso. Yung ibang mga nakapila doon ay mga kamag-anak na may sakit sa puso, sila lang yung pipila. Pero yung pangkaraniwan doon, yung talagang merong pasyente na may sakit sa puso upang makakuha sila ng medisina sa kanilang karamdaman. So, chinek ko ito at personally, at ako rin po ay kumukuha ng gamot doon. Dahil ang inyong abang lingkod ay meron ding karamdaman sa puso. So, tunghayan na po natin kung ano yung aming sitwasyon kapag kami kumukuha ng medisina sa Philippine Heart Center. Ito na po siya. Ayan guys, ito yung unahan ng mga pila pila ng kumukuha ng medisina. 8:30 pa dumating yung number 1 doon sa unahan. Imaginin mo, para mauna ka dito, kailangan gabi pa lang narito ka na. Dito ka na matutulog para makakuha ka ng medisina. Tingnan nyo guys, ang haba ng pila ng kukuha ng gamot. Diba? Alas 5 pa lang ngayon, mag-alas 6 pa lang. Napakahaba na ng pila. Imagine mo yan, oh. Ito yung huli, ano. Umikot pa yan to, no. Oh. Oh. Mag-alas 6 pa lang. 5:30 pa lang yata. Ang haba nito. Saan na kaya lumikutot? Titignan lang natin, ha? Hindi. Alam mo na. No? Hindi ko alam. Imagine. Titignan lang natin, ha? Gusto. Haba, oh. Ay. Sir, saan to? Sa medicine din? No, tingnan mo. Punta ka sa rito. Kumentistigo. Buti kung aabot pa kami dito. Kuya, hindi mo po pwedeng gano'n. Labi-labi na lang mga masingit ito, mga masingit doon. Sabi ko, iba nag-i-expect din na kami nasa likod kami, mag-i-expect pa kami na labi namin. Saan na po ba yung pila, sir? Paikot na, ito. Hindi, saan yung paikot dito? Ito. Ayan po, ang gandong pa, meron po yan sa gilid. Oo, hindi. Nakapila na po ako doon. Kaya lang, chinecheck ko lang kasi kawawa kaming mga nasa hulihan. Pagka nagpasingit kayo dito. Actually, sa unahan po kayo mag-ano. Sa unahan po ang isumingit. Nasa unahan nagkasigitan. Ha? Sa unahan nagkasigitan. Hindi, kinausap ko na rin doon. Sabi ko, kawawa naman kami nasa likod. Kaya lang po kayo nga Kasi 23 nakasingit. Doon? Oo. Paano nalaman nakasingit? Bilangin nyo yung pa 24. Tanungin nyo kung saan sila nakapila dito.
Hindi sila pumila rito sa Hindi, labas. yung 24. Yung ang naging 20, yung ang naging 24. Yung ang 1. Grabe naman sila. Tapos sumingit na simula doon. Hindi, dito na sila sumingit. Eh, pinahintulutan ng 24. Bakit naman pinasingit ng mga... Hindi ko ho alam. Kaya nga, di, ano din naman sila. Kawawa din naman sila. Nauna Kaya pa sa nga. kanila. Marami yung nakasingit. Para yung mga nakasingit ng ano, makita yung mga itsura. Grabe. Ayun guys, ang haba ng pila rito. Kaya umikot pa yan doon ha. So dito pa ako. Pag ganun pa yan. No? Umikot. Pwede mo lang yung number ha. So ganito po yung sitwasyon dito sa atin. No choice. Talagang pipila tayo. Kaya meron pa ako. Ang problema, nagkabalitaan nga na sa 24, nakasingit na. Oo, marami na nakasingit. Yan ang problema dito. Oh, diba? Nagre-reklamo sila. Haba. Teka, tignan ko yung pila ko. Baka wala na yung pila ko rito. Doon pa ako pumaikot. Yun. Ma'am, ikaw pa rin yan, ano? Asan ba yung susundan ko? Ayun. Isa si Kuya nag-iiya pa. Ha? Ito po yung sinundan niya. Ay, siya? Sino ba? Siya? Nakasunod sa inyo. Si kanino ko sunod dito? Sa kanya po. Oo, yan. Kasi nawala jacket mo. Wala po ako jacket. Ako po yung naka-jacket. Ay, ikaw ba yung naka-jacket? May isa pa lalaki dito, no? Siya po. Ay, Pinuntahan ko doon, nagkasingitan pala rito. Yung pan 24 daw dito, tapos sumingit yung iba. Kaya ibig sabihin, maraming sumingit. 120. Ano mo na guys ha? Mamaya na. Ganito ang buhay ng mga kumukuha ng gamot dito sa Heart Center. Oh. Hindi sa flow ng counter ng pharmacy, yung number na 171, kung maubos yun, lahat ng alas 2, halimbawa lang. So may isang oras pa na natitira para magkalas 3. Magkakaroon pa ng additional yan. Pero wala na number. Maaari kayo ay papipilahin na lang. So wala pong compromise sa inyo na pumila kayo. Sa inyo po yan. Saan po kami po pwede? Ha? Saan po kami po pwede pumila? Ay, di pa. Sa kayo wala pa. Pulo-pulo pa doon. Okay, pasensya na po. Magkakulang talaga. Salamat. So yun guys. Wala na kami number. Nagbigay na number, 170 lang daw ibinigay na number. So yun. Ano gagawin namin? Ito. Oh. Ano gagawin ng mga ito? Ang dami pa namin. Diba? So, wala talaga. Hindi tatakusin. So yun guys. Diba? Nakakalungkot po ang sitwasyon kapag kayo pupunta ng Philippine Heart Center at kukuha ng medisina. Advice ko sa inyo, kung kukuha kayo ng medisina sa Philippine Heart Center, ay kayo'y pumunta ng mas maaga ron. Dahil lang numero, limitado lang. Kasi hindi naman po pwede po guys na, halimbawa, let's say for example, yung inabot ko doon, mga 300 katao yon. 300 katao na kukuha ng gamot. Halo-halo na yon. Yung pasyente mismo ang nakapila, yung inutusan ng pasyente ang pumipila kasi wala silang kakanyahan na pumunta ng madaling araw at pumila doon para makakuha ng numero. So, after that, makakuha ka ng numero, kagaya nung napanood nyo, 170 numbers yung ipinamigay ng ating masipag na gwardiya o kawani ng Philippine Heart Center doon. So sa 170 na yon, nakita ko ron, isa ako dun sa naubusan ng numero.
So, inestimate ko, binilang ko rin kung ilan yung mga hindi nabigyan ng number. Mahigit 100 pa po. Mahigit 100 yung hindi nakakuha ng numero. So, meaning to say, estimated ko lang, kami lahat doon merong 300 na katao. So, 170 yung ipinamigay. So, most probably, 130 yung hindi nabigyan ng numero. So, nakakalungkot po. Yung unang-una sa pila, tinanong ko rin. Nag-imbestiga na rin ako. Kasi madalas ako mawala ng number Kumbaga, hindi nabibigyan ng number. So, yung unang-una, in-interview ko, sabi, ma'am, anong oras po kayo nagpunta rito? Sabi niya sa akin, ay, sir, alas 8 pa po ako ng gabi. Narito na ako. Imagine, alas 8 ng gabi, siya kumuha ng, pumila doon para lang maging una. 8 p.m. Tapos kinabukasan pa yung bigayan number. At ang masakit doon, guys, halimbawa, let's say, nakakuha ka ng number 40. Sa number 40 na, sa number 30 na lang. Pag number 30 pataas, yung iyong nakuhang number, dahil based on my experience din po ito, number 30 yung nakuha mo, and up, sigurado yun, guys. Ang madadatnan mo doon, alas 12 ng tanghali hanggang hapon. Yung iyong number na yun, 30 up, alas 12 ng hapon ka pa makakakuha ng medisina doon sa botika. So, ganun po kahirap magkaroon ng sakit sa puso at lalo-lalo na pag wala kang pambili ng medisina mo. So, hihingi ka ng tulong sa gobyerno. Ito naman Philippine Heart Center, hindi rin naman sila maka-accommodate ng ganong karaming pasyenteng humihingi ng medisina dun sa kanilang butika o pharmacy. Dahil, sa nakita ko po doon, ang empleyadong nakikita ko sa umaga, makikita mo 2 counter. Tapos, minsan nagkakatatlo. Ang problema nun, yung flow ng tao. Kasi, pagkuha ng reseta, tsaka yung guarantee letter, babasahin pa nila yun. Tapos, i-compute pa nila yun. Tapos, after nung makompute nila yun, yung mga medisina yun, titignan pa kung may available. After nun, may available na bibigay na sa iyo yung guarantee letter tsaka yung reseta, may kasama ng number uli yon para i-claim mo dun sa isang counter. So, pag-claim mo dun sa mag-aantay ka pa rin kasi may numero pa rin yun So, nakikita ko dun sa loob, meron ng mga kumukuha ng mga medisina doon sa particular na kinukuha mong gamot. So, sa ganong parte, most probably, pagka ikaw ay na-entertain na ng first counter, antay mo na yung medisina mo, abutin pa rin siya ng kulang 1 oras. Kasi sa haba ng pila at sa dami ng tao, imagine yung 170, kanilang tatapusin sa loob ng 1 araw. Yun ang medyo masakit. Kumbaga, may sakit ka na, pipila ka pa ng ganong kahaba at kailangan mo pang pumunta ng gabi para mauna ka doon sa pila at magkaroon ka ng numero. Ganon po kahirap ang ating mga kapwa Pilipino dito sa Pilipinas. Lalo-lalo na yung mga may sakit sa puso na natunghayan natin doon sa Philippine Heart Center. Nakakalungkot po. So, siyempre sasabihin nila, hindi naman po namin ma-accommodate lahat yan. Kasi, kukonti lang po kami ditong nag-aasikaso doon sa mga kumukuha ng gamot. So, sabi ko, may katwiran din nga naman. Kasi, sa dami nun, mahirapan. Pero, ang aking point doon, guys, napunta ako doon. So, naubusan ako ng number. Bakit hindi nila magawang bigyan ng number, yung mga hindi nabigyan ng number, imbis na pabaliking kinabukasan,
bigyan nila ng number kasi pumila na rin, naghihirap na rin pumila yun eh. So, bigyan nila ng number at nang sa ganon, kinabukasan, sila na yung pipila. Hindi na kailangan pumila kasi may number na sila. So, yun lang ang suggestion ko na bigyan na kasi nagtiis na kami dun. Kagaya ko, alas 5 ako ng mag-uumaga na makarating dun. Tapos pagdating ng pinamigay nga na 170 numbers, hindi na ako nakakuha. At yung mga nasa unahan ko, more or less, mga nasa 30 pa yun. Hindi na rin nakuha na number. Paano pa yung nasa likod ko? More or less, mga nasa 30 katao din yun. So, mga 70 kaming katao na, or more than 100 din eh. Yung hindi nakakuha ng numbers. So, nakakalungkot din po. At hindi rin naman masisisi sa heart center kasi sa dami ng kumukuha ng medisina. Kaya, yun. So, yung mga tao doon, nag-uwian na lang. Kasama ako na sawi. So, the other day, ang ginawa ko, kasi wala naman akong mautusan. Ganun nga yung tinawag ko kay Attorney Panelo nun eh. Pwede po bang ma-actionan to? Kasi si Attorney Panelo ay meron niyang programa sa SMNI eh. So, po pwede kang tumawag doon kung meron kang problemang legal o problema kagaya nung naging problema sa Philippine Heart Center. Tapos, inano naman niya. In-address naman niya, hindi ko alam, ganun pa rin kasi. So, wala talaga silang magawang paraan kung paano pagsiservisyoan yung ating mga maliliit na mamamayang walang kakanyahan. Ito yung mga indigenous people. Yung mga walang kakanyahan. Katulad ko, wala naman akong kakanyahang, kumbaga, wala na rin tayong trabaho eh. At tayo PWD na rin sa mata. So, kaysa nila ako, wala tayo kakanyahan para sa mga ganung bagay eh. At yun, nakakalungkot po. Hindi nila masolusyonan yung ganong problema. Paano na yung iba? Yung hindi makapunta na mas maaga at mag-antay na napakahabang oras. Let's say, for example, yung na-interview ko nasa unan, anong oras ka po narito? Alas 8 ng gabi para mauna ka lang doon sa pila. So, doon ka na matutulog. Ibig sabihin niya, doon ka na matutulog at aantayin mo na yung bigay ng numero ng alas 7 ng umaga. So, imagine that. 11 hours kang mag-aantay dun sa Philippine Heart Center para makakuha ng first number. So, most probably, kung alas 12 ka dun, mga palad mo nang makakuha ka ng mga number 20 or number 30. Kasi 170 po yung pinamigay that day alone. So, dumadami po talaga yung nagkakasakit ngayon. Lalo na dun sa puso. Kakaroon siya. Iba't iba pong klase ng sakit sa puso ang naroon. May nakausap ako, inatake sa puso. May nakausap ako dun. Kaya siya yung kumukuha ng gamot ng kanyang ina dahil stroke. So, bedridden yun. So, yun. Iba't ibang klase po ang makikita nyong istorya ng buhay ng may sakit sa puso dun sa Philippine Heart Center. Walang problema yung mga mayayaman. So, yun. Can afford sila. Hindi nila kailangan pumila pa. Pero paano itong mahihirap nating mga kababayan Pilipino na umaasa lang sa guarantee letter ng ating gobyerno? So, mahihirapan ng kumuha ng guarantee letter. Tapos, mahihirapan pa kumuha ng medisina. Yun po ang napakasakit na pangyayari po. Pero may ikukwento po ako isa sa inyo. Ito po talagang ngayon ko lang sasabihin sa aking mga vlog. Nung pong ako'y makakuha ng guarantee letter kay hindi po ako itong taon to. Isa-shoutout ko na rin. Ang nakatulong sa akin si Leni Robredo, yung dating vice presidente. So, binigyan niya ako ng guarantee letter. Tapos,
nung mabigay sa akin guarantee letter, biglang tumawag ulit yung staff. Kasi tinextan sa akin yung GL number. Sabi sa akin ng staff, "Sir, ganito na lang. Ipadadala na lang namin sa address nyo yung inyong medisina. So, nasa amin naman yung inyong mga medisina, nakalista dito sa medical, dito sa binigay ng doktor, kami na po ang bibili." Diba? Napakagaling. Kung ganun man lang sana, diba? Sila na yung bibili ng gamot, hindi na sana pupunta yung mga pasyente papunta sa heart center. Sila na yung bibili, yung mga staff. Yung mga staff mismo ni Lenny Robredo nun. Yun kauupo lang niya noon that time. So sabi ko, maganda rin ang namumuno rito na hindi na, may puso ba? May puso na alam nila kung ano yung sitwasyon ng pasyente para hindi na mahirapan, yung stop na lang ang bumili ng gamot at ipinadala doon sa address mo. Apakaganda po. Di ba ba? Apakaganda. Makakabawas doon sa pila doon sa Philippine Heart Center. Kung ganun man lang sana yung ating mga yung mga humingi ng tulong sa ating mga politiko. Huwag na kayo mag-alala. Eto na yung reseta nyo. Kami na ang bibili at ipadadala na lang namin sa inyo. Diyan sa inyong address na ibinigay sa amin. Ang ganda. Sana ganun ang gawin ng gobyerno, no? Yung mga bawat humingi ng tulong, na humingi ng guarantee letter. So, huwag na nilang bigay yung guarantee letter kung hindi sila na yung bumili ng medisina. O kung sasabihin nila na, ang hirap naman mag-hire pa kami ng empleyado para sa ganyan. O, hindi, mas maganda. Nagkaroon ng trabaho ang taong bayan. Tapos, bibili ngayon ng medisina tong staff na kanilang i-hire para sa kanilang opisina. Tapos, ipadadala ngayon doon. Or, umarkila na rin sila na magdi-deliver. Diba? Parang sa Grab, angkas. Deliver mo to. Then, nakatulong pa sila doon sa ospital na bibigyan nila ng guarantee letter. Ang laki naman ng budget nila, di ba guys? Di ba sana ganon? Yun ang isang option na nakikita ko. Na, imbis na, hindi naman po nababalitaan ko lang to. Imbis na ghost employee yung kanilang i-hire. Just kidding aside guys. Pero alam natin, nangyayari ang mga ghost employee na yan. So, imbis na ghost employee yung kanilang i-hire, mag-hire na sila ng totoong empleyado at doon nila pagtuunan ng pansin, doon nila i-boost yung budget nila, yung ito yung pie para sa budget doon sa aking distrito, ito yung pie para sa aking mga travel expenses, ito yung pie para doon sa mga empleyado ko, ito yung pie para dagdagan ko ng empleyado para doon sa mga humihingi ng tulong sa gobyerno. Di ba? Ang ganda yan. Sila na mismo ang bumili ng medisina ng ating mga kababayan na may sakit, may mga karamdaman. Napakaganda po nun. Kaysa sa, nagsisiksikan dun sa heart center, umaasang makakakuha ng numero, at pag hindi nakakuha ng numero, wala, uuwi, sawi. Kinabukasan ka na, kailangan mas maaga ka. Kagaya nga nung nasa unahan, yung number 1 na nakausap ko. Number 1 ang kanyang number, pero alas 8 siya ng gabi nagsimulang magantay. Ang sakit nun. Buti hindi yun yung pasyente, kundi yun yung anak ng pasyente. Na nagtiis, nagtiyaga kasi nakaranas di siyang maubusan ng number. Yun po ang naisip kong solusyon doon, yung kagaya ng ginawa ni Lenny Robredo, yung mga staff niya. Dating Vice Presidente Lenny Robredo. Yung mga staff niya ay ganun ang ginawa. Imbes na bigyan ka ng guarantee letter, sila na mismo ang bumili ng iyong medisina. Di po ba? Napakaganda. Yun po. At isa pa guys, dagdagan ko na rin. Palpaktin yung ating mga public hospital eh. One time kaming mag-asawa, di ba nauso yung trangkaso?
Halos yung ubo, puputok-putok na. Mga ano yun, nabot kami 1 linggo, hindi kami nagpa-doktor. Siyempre, magkasama kami ng asawa ko sa loob ng kwarto. Nagkahawaan na kami. So, 1 linggo, hindi mo gumagaling yung trangkaso. Alam mo naman tayo mga mahihirap. Talagang hindi tayo pupunta ng doktor hanggat wala tayo nararamdamang, kumbaga walang nararamdamang ang ating sakit lumalala. Ngayon, nung sabi ko, 1 linggo na, sabi ko, ma, punta na nga tayo sa doktor. So, pumunta kami sa doktor malapit na ospital na pag-aari ng gobyerno, na pag-aari rin ng bawat mamamayang Pilipino. So, punta kami. Pagdating namin doon, ay, sabi sa akin, sir, hindi po ngayon ang consultation. Emergency po ngayon ang aming ini-entertain. Sabi ko, matok akong ganun, sabi ko, sir, kami po 1 linggo ng may trangkaso. Lumabas lang po kami kasi nakakaramdam na kami ng sakit. Ano po ang gagawin nyo sa amin? Emergency, gusto nyo? Sumakay pa kami sa ambulansya, hatid kami dyan para maging emergency. Ganun po ba ang gusto nyo? O kaya nakaratay na kami. 1 linggo na nga po yung sakit namin eh. Sabi ng gano'n, nag-gano'n na ako. Medyo uminit na rin yung ulo ko noon kasi may sakit nga tayo eh. Trangkaso na pangkaraniwan lang, di ba? Anong sinasabi ng mga doktor? Prevention is better than cure. Tapos hindi mo kami pakonsulta sa doktor nyo. So, yung doktor naman, nung nakita niyang medyo tumataas na yung boses ko, siguro tinawag yung staff, pinaano na kami, pinakonsulta na kami. O then, maganda, di ba? Kasi, guys, day of emergency, ano yun? Meron pa silang araw ng konsultasyon. May araw na for emergency. Naintindihan ko po yun. Pero, hindi ko pa maintindihan, kami lumapit na, as in parang isipin mo ng pang-emergency kasi 1 linggo na yung sakit, hindi pa gumagaling. So, anyway, chinek naman ng doktor. Chinek kami. Nagbigay ng reseta. Sad to say, guys, ito yung medyo part na medyo nakakainit din ng ulo. Alam niyo na mga mahihirap, kagaya namin, pamasahe lang yung dala namin. Pagdating doon, bigay ng reseta. Alam ko naman, yung hospital na yun, may malasakit center. So, walang problema, punta ako malasakit center. Bigay ko yung reseta. Sabi niya, binigyan niya, sir, tignan niyo muna sa pharmacy kung meron po itong mga medisina na to. So, sabi ko, okay naman pala, malasakit center eh. Punta ako sa pharmacy. Pagbigay ko ng reseta dun sa tao, dun sa pharmacy, walang isang ganun lang, tapos abot, parang 1, 2. Tapos abot agad sa akin yung reseta. Ano alam niyo sabi sa akin? Sir, wala pong medisina ganito dito sa pharmacy namin. Sa labas niyo po ito bibilin. Sabi ko, di ba? Ang saklap. Magre-reseta yung doktor nyo. Papupuntahin nyo kami sa pharmacy para bumili ng gamot. Tapos, walang available yung mga gamot na re-reseta ng doktor. Ano yan? Simpleng trangkaso. Imagine niyo. Nakakalungkot po. Simpleng trangkaso yung sakit namin. Hindi naman cancer yung sakit namin. Tapos, walang medisina doon sa pharmacy. Yung ganong klaseng sakit. Paano na yung mas malalang sakit? Ano kaya makukuha doon sa pharmacy, doon sa pampublikong hospital na yon? Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Hindi ko alam kung kayo may na-experience rin doon sa ibang hospital nyo, na kayo na rin bibili ng medisina nyo doon sa labas. Sa labas, sa mga pharmacy doon sa labas. Like for example, ang sikat ngayon, Mercury drug, di ba? So, ayun. Nakakalungkot po na napakaraming nakikita naman natin, di ba?
maraming question patungkol doon sa mga budget ng ating mga opisyalis ng gobyerno. Lalo na yun sa Department of Health. Binubuhusan ng pera yan. Bakit yung mga parting ganon, sasabihin walang gamot? Isang pangkaraniwang, hindi simple pala guys, sorry. Isang pangkaraniwang sakit na trangkaso, wala silang gamot. Ay, nakakalungkot po. Nakakalungkot po. At doon ko nakikita ngayon yung mga kapwa natin may hirap na mamayang Pilipino din sa Pilipinas, kung ano yung totoong sitwasyon nila. Hindi lang sila makareklamo sa gobyerno. Sino po ang magrereklamo? Diba? Sino ang magsisiwalat ng mga ganitong bagay na nangyayari sa gobyerno kung walang kikilos? Nakagaya ng mga kapwa ko vloggers. Alam na siyempre, pagka kagaya ng yung mga ginagawa ni Senator Rapi Tulfo, sunod agad sila. Kasi senador yun eh. Halimbawa, yung mga ospital na pinuntahan niya, malamang yun, inayos na yun. Yung mga problemang kinomplain sa kanya. Paano na tayong mga maliliit na mamayang Pilipino na walang kakanyahang mag-complain sa nakakataas? Di ba nakakalungkot? Kailangan pa ba nating pumunta kay Senator Rapi Tulfo upang ireklamo yung mga taong tiwali sa gobyerno at walang ginagawa? Di ba? Gagawin pa nating bridge si Senator Rapi Tulfo para umaksyon sila. Tapos pagka tayong mga maliit na mamayang Pilipino ang nagreklamo sa kanila, walang aksyon. Sino ba naman tayo? Ano ka ba? Ikaw isang... Ay, nako. Wala tayong kapangyarihan. Diba? Ay, yung mga taong mga iba, kagaya na senador, mga kongresista, sila yung may powerful sila. Samantalang tayong kapwa Pilipino na may hirap. Diba, doon sa hospital na yun, sa pharmacy. Siyempre, sasabihin din sa akin nun, Sir, wala po ako magagawa kasi ito lang yung supply ng ating hospital. So, wala rin. Saan ang gagaling? Doon pa rin sa mas nakakataas sa kanila. Siyempre, sabihin mo naman yung director, Ma'am, ba't na ganito naman yung pharmacy nyo? Ay, sir, gano'n din sasabihin nun. Sir, ito lang yung budget na binigay sa amin. Pinagkakasya lang namin ng budget para makabili ng medisina dito sa hospital. Ganun lang ganun lang ang marinig mo sa kanila. Meron pa nga one time. Sir, doon kayo magreklamo sa mga politiko. Ito lang ang budget namin eh. May ganun, guys. May na-encounter na akong ganun. Bawal lang i-vlog eh. Baka ako naman mga cyber libel. Diba? Nakakalungkot po. Nakakalungkot. So, ituturo ng mga direktor na yun, yung nagbibigay sa kanila ng budget. Sino nagbibigay ng budget? Yung mga nakaposisyon sa ating gobyerno. Diba? Tatanungin mo naman yung kasi po aming inaata-atado yung tulong sa bawat isang mamayang Pilipino. Maganda. Pinaata-atado, binibigay sa iba't ibang departamento yung budget na nakuha nila sa gobyerno. Yun. So, ngayon, saan pupunta yun? Nasaan yung iyong resibo? Sa laki ng budget na nakukuha mo, walang resibo. Ito na, papasok na yung sinasabing, nababalita ngayon na resolution number 10, certification, liquidation by certification. Yun po ang ngayon eh. Yun po ang naririnig natin ngayon na maraming nagtatanong, hindi pa rin nasasagot. Even sa lower house at sa upper house. Yun ang pending questions ng taong bayan. Yung madalas ko narinig yung resolution number 10 at ito yung patungkol sa certification, liquidation. Magli-liquidate kayo by certification. Meaning to say, kagaya nga nung ini-explain ng iba,
magli-liquidate ka, kailangan mo lang ipa-certify dun sa pinuno nyo sa isang institusyon na yun. Kagaya ng Kongreso. Yun ang sinasabi nila. Ayon sa kanila rin. At marami pa rin mga nagtatanong nun. Maraming vlogger nagtatanong nun. Even si Sir Iking, si Sir Dado ng Pinoy Survivors. Tinatanong din niya yun. Isang issue yun. Yung liquidation by certification. Hanggang ngayon hindi po nasasagot. Yung ibang issue, huwag na natin sabihin dito. Bahala na si Sir Dado doon. At guys, baka tomorrow, the other day, umakyat ako ng bundok. Papasyalan ko si Sir Dado. The real name is Retired Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, yun na pa guys ang aking maibabagi sa inyo. Naikwento ko lang po yung sarili kong eksperyensya patungkol dyan sa pagkuha ng medisina kung tayo may sakit sa puso o ibang sakit pa man. Maraming salamat po guys at ako'y magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na tumutunghay at nanonood ng ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At laging, ito'y bago na. Ito na yung aking bagong sinasabi at sinasabi ni DIY KKB Informative. Mayroong simula at may katapusan. Kaya ako'y humihikayat sa inyo na gumawa na tayo ng kabutihan. Simulan na po natin gumawa ng kabutihan sa bawat isa sa atin dito sa ibabaw ng mundo. Dahil minsan lang po tayong dadaan dito sa mundong ibabaw. Lahat ng ating kayamanan, pinaghirapan dito sa ibabaw ng mundo, hindi po natin madadala sa kabilang buhay. Sana po, magsimula na po tayo ngayon. Minsan lang po tayong daraan sa mundong ito. Maraming salamat po guys sa muli nating pagkikita. See you on my next vlog.